Asawa ako, hindi katulong. Pero sa isang iglap, ang bahay na itinayo ko ay naging piitan at ang asawang minahal ko ay naging berdugo. Habang suot ng kabit niya ang hiyas ng aking ina, itapon nila ako sa kusina. Duguan ang puso, gapos ng utang na hindi ko kailanman hiniram. Hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan? Magagawa ko bang maging perlas sa gitna ng maruming putik? Huwag kang asumera, Lulu. Tapos na ang pagiging senyora mo sa bahay na ito. Mula ngayon, isa ka na lang basahan na tagalinis ng bawat dumi namin ni Rowena. Ang boses ni Eduardo ay tila isang malamig na patalim na walang awang humiwa sa katahimikan ng kusina. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may halong pandidiri, habang ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pangako ng katapatan, ay nakatuon na ngayon sa ibang babae. Sa mga sandaling iyon, ang nanginghinig na mga kamay ni Lulu ay mahigpit na nakahawak sa isang puting pinggan. Sa ibabaw nito ay ang espesyal na chicken adobo na 5 oras niyang maingat na niluto. Ito ang paboritong ulam ni Edgardo. Ito ang ulam na pinagsaluhan nila noong gabi ng kanilang kasal, 10 taon na ang nakalilipas. Ngayong araw, ang kanilang ika-10 anibersaryo at buong umaga siyang nag-ayos, naglinis at naghanda sa pag-aakalang ang lamig sa pakikitungo ng asawa ay mapapalitan ng init ng pagbabalik loob. Ngunit ang init na sumalubong sa kanya ay hindi mula sa pag-ibig, kundi mula sa nagbabagang kahihiyan. Dahan-dahang nadulas ang pinggan mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may malakas na tunog ng pagkabasag, kundi tila isang mabigat na pasanin na tuluyang sumuko sa grabidad. Ang ulam na pinagpuyatan niya ay sumabog sa sahig. Ang maitim na sarsa ay dumanak sa malinis na tiles. Tila ba sumisimbolo sa dugong dumadaloy mula sa kanyang naghihingalong puso. Hindi naramdaman ni Lulu ang init ng sarsa na tumalsik sa kanyang paa. Ang tanghing nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamanhid ng kanyang buong pagkatao. Sa tapat ng hapagkainan, nakaupo si Rowena. Ang babaeng mas bata, mas maputi, at may masigasig ng ngiti ng isang mananalo. Marahan nitong hinahaplos ang kanyang tiya na halata ng may buhay sa loob. Suot nito ang silk na nightgown na binili ni Lulu noong nakaraang buwan para sana sa espesyal na gabing ito. Edgard, sweetheart, baka mapagod ang yaya natin sa kakatitig sa atin. Malanding hirit ni Rowena habang sumusubo ng prutas. Sabi mo, siya na rin ang maglalaban ng mga gamit ng baby paglabas nito, di ba? Lumingon si Edgardo kay Lulu. Wala ni bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Narinig mo ang sinabi niya? Mula ngayon, sa kwarto na mga katulong ka na matutulog. Iwanan mo na ang susi ng master bedroom sa ibabaw ng mesa. At Lulu, huwag kang mag-iisip na tumakas. Hawak ko ang mga papeles ng utang ng tatay mo. Isang maling galaw mo lang. Sa rehas na bakal ang tuloy ng matandang iyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lulu. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinarhan ng isang dambuhalang bara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, sapagkat ang luhang dapat sana ay lalabas ay tila natuyo na sa tindi ng apoy ng pagtataksil. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran. Ang kanyang paningin ay nadilim, at ang mga pamilyar na kagamitan sa loob ng kanilang bahay ay biglang naging mga dayuhang bagay na tila nagtatawanan sa kanyang sinapit. Ang bawat dekorasyong pinili niya, ang bawat kurtinang tinahi niya, ay saksi na ngayon sa kanyang pagkagapi. Nakatayo si Lulu sa gitna ng kusina, isang anino ng babaeng dati ay puno ng pangarap. Ang kanyang anino sa sahig ay tila isang mansang hindi na mabubura. Habang pinapanood niya ang asawa na mapagmahal na inaalalayan si Rowena patungo sa hagdan.
Ang hagdan patungo sa kanilang silid, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na batingaw sa hating gabi. Gaano ba kalalim ang dapat na maranasang sakit ng isang babae bago niya mapagtanto na ang bahay na itinuturing niyang tahanan ay isa na palang libingan ng kanyang dangal? Dalian mo, Lulu. Huwag kang babagal-bagal dyan. Ang dumi-dumi ng sahig parang ikaw lang. Siguraduhin mong kuminang yan bago ako lumabas ng banyo. Kundi uulitin mo ang pagmop sa buong kwarto. Ang matinis na boses ni Rowena ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng master bedroom. Ang silid na dating naging santuwaryo ng pag-iibigan ni Lulu at Edgardo. Ngunit ngayon, ang bawat sulok nito ay tila nagbago na ng anyo. Ang amoy ng lavender na paborito ni Lulu ay pinalitan na ng matapang at nakakahilong pabango ni Rowena. Isang amoy na tila nanunurot sa kanyang ilong sa bawat hininga. Nakaluhod si Lulu sa matigas na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay namumula na at kumikirot sa matagal na pagkiskis sa tiles. Hawak niya ang isang basahan na babad sa malamig na tubig habang ang kanyang mga kamay ay kulubot na at nanginginig sa pagod. Sa bawat kuskos niya, tila ba binubura rin niya ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Hindi kalayuan sa kanya, nakita ni Lulu ang isang malaking itim na plastic bag. Doon, walang awang itinapon ang kanyang mga damit, ang kanyang mga paboritong bestido, ang mga regalong blouse ni Edgardo noong mga panahong mahal pa siya nito. Ang lahat ng iyon ay itinuring na lamang na basura upang bigyan ng puwang ang mga mamahaling gamit at sexy na lingerie ni Rowena sa loob ng closet. Ano pang tinititig-titig mo riyan? Biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Rowena, balot lamang ng puting tuwalya. Edgard, sweetheart, tingnan mo ang yaya mo. Parang estatwa na naman sa gitna ng kwarto natin. Pumasok si Edgardo mula sa teres, hawak ang isang baso ng alak. Hindi man lang niya tinignan ang asawang nakaluhod sa sahig. Sa halip, lumapit siya kay Rowena at hinalikan ito sa noo sa harap mismo ni Lulu. Ang haplos ni Edgardo sa balikat ng kabit ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa pagkatao ni Lulu. Lulu, tapusin mo na yan at lumabas ka na. Ayaw naming ma-stress ang baby dahil sa presensya mo. Malamig na utos ni Edgardo. Ang kanyang tinig ay wala ng kahit katiting na init. Tila ba kinakausap niya ang isang estrangerong ligaw sa kalsada? Habang nagpapatuloy sa paglilinis, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng kanilang kama. Isang maliit at simpleng hikaw. Ang kapilas ng suot niya noong gabing magmakaawa si Edgardo, napakasalan siya. Isang munting alaala ng isang pang-akong napakona. Dahan-dahang kinuha ito ni Lulu at itinago sa kanyang palad. Mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang balat. Ang sakit na pisikal ay mas madaling dalhin kaysa sa hapdi ng kanyang kalooban. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa natatapos. Tumayo si Rowena sa harap ng salamin at kinuha ang isang maliit na velvet box. Dahan-dahang binuksan nito ang kahon at inilabas ang isang kwintas na may mga puting perlas. Ang antigong alahas na tanging pamana ng ina ni Lulu bago ito pumanaw. Bagay ba sa akin, Edgard? Tanong ni Rowena habang isinusuot ang kwintas sa kanyang leeg. Ang mga perlas ay kuminang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila ba mga luhang nagmula sa nakaraan. Sabi mo, para lang ito sa reyna ng bahay na ito, di ba? Napatigil si Lulu. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Ang kwintas na iyon, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanyang pamilya. Ang huling hiyas na pinangako niyang iingatan habang buhay. Ngunit ngayon, suot-suot ito ng babaeng sumira sa kanyang buhay, habang ang asawa niya ay nakangiting tumatango sa likuran nito. Ang bawat butil ng perlas sa leeg ni Rowena ay tila mga tinik na bumaon sa puso ni Lulu. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging masikip at ang bawat tibok ng kanyang puso
ay naging isang babala ng paparating na unos. Bagay na bagay sa akin, di ba? Parang dito talaga ito nararapat, sa leeg ng isang tunay na reyna at hindi sa isang basahang tulad mo na wala namang pakinabang. Ang bawat salita ni Rowena ay tila mga patak ng asidong tumatagos sa balat ni Lulu. Nakatayo ang babae sa harap ng malaking salamin. Hinahaplos ang bawat butil ng perlas na tila ba ito ay isang tropeo ng kanyang pananagumpay. Ang kwintas na iyon ay hindi lamang basta alahas. Ito ang huling alaala ni Lulu sa kanyang yumaong ina. Naaalala pa niya ang gabi ng kanyang kasal, kung paano ito isinuot sa kanya ng kanyang ina habang may luha ng kagalakan sa mga mata nito. Ngunit ngayon, ang banal na alaala na yon ay dinudungisan ng pawis at masamang hangarin ng isang kabit. Ibigay mo sa akin yan, Rowena. Kahit ano na ang kunin niyo sa akin, wag lang ang kwintas na yan. Nakikiusap ako. Ang boses ni Lulu ay nanginginig, puno ng pagsusumamo na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay kusang umangat, tila ba nais abutin ang hiyas na tanging nag-uugnay sa kanya sa mundong dati ay puno ng pagmamahal. Isang malakas na tawa ang itinugo ni Rowena, isang tunog na puno ng pangumutya at kawalan ng puso. Nakikiusap? Lulu, wala ka na sa posisyon para makiusap. Sa bahay na ito, ang mga utos ko ang batas at ang mga gamit mo. Pag-aari na rin ng asawa mo at dahil sa akin na siya, akin na rin ang lahat ng sa kanya. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Edgardo. Hindi man lang siya tumingin sa namumugtong mga mata ni Lulu. Lumapit siya kay Rowena at marahang inayos ang lock ng kwintas. Isang kilos na tila ba sinasadyang ipakita kay Lulu kung gaano na siya kabilis na isantabi. Edgard, please, ang kwintas ni Mama. Bulong ni Lulu, umaasang may natitira pang kahit katiting na habag sa puso ng lalaking pinagsilbihan niya ng 10 taon. Ngunit, ang tanging natanggap niya ay ang malamig na titig ng asawa. Wala kang pag-aari rito, Lulu. Ang lahat ng may halaga sa iyo ay ibinayad mo na sa mga kasalanan ng tatay mo. Magsilbi ka na lang at huwag nang gumawa ng eksena kung ayaw mong kaladkarin kita, palabas ng bahay na ito nang walang kahit na anong saplot. Isang dambuhalang bara ang tila sumakal sa lalamunan ni Lulu. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang aktwal na panghihina ng kanyang mga tuhod, hanggang sa muli siyang mapaluhod sa sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang dalawa na lumabas ng silid, nagtatawanan habang naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malamig at madilim na kwarto. Lumipas ang mga oras na tila ba mga taon sa pakiramdam ni Lulu. Pinilit niyang tumayo at bumalik sa kanyang mga gawain, ang paglalaba ng mga Amerikana ni Edgardo. Ang bawat kuskus niya sa tela ay puno ng galit at pait. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalaba, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng isa sa mga coat ni Edgardo. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang tupi-tuping papel. Sa una, akala niya ay isa lamang itong resibo. Ngunit nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi ito resibo ng utang ng kanyang ama. Isa itong lihim na dokumento mula sa isang insurance company at ang pangalan niya ang nakasulat bilang insured, habang ang beneficiary sa oras ng kanyang pagkamatay ay walang iba kundi si Edgardo. Ang petsa ng dokumento ay nitong nakaraang buwan lang bago pa man dumating si Rowena sa kanilang buhay. Naramdaman ni Lulu ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang papel na hawak niya ay tila naging isang mitsa na isang katotohanang mas madilim pa sa inaakala niya. Hindi lang siya ipinagpalit. Tila may mas malalim na plano ang asawa para sa kanyang buhay. Mabigat ang gabi. Tila nakikisimpatiya sa nanlulumong puso ni Lulu. Wala nang mga bituin sa langit
Nang kaladkarin niya ang dalawang malalaking itim na sako ng basura palabas ng matayog na gate ng kanilang bahay. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kirot, mula sa mga palto sa kanyang paa hanggang sa mga pasa sa kanyang braso. Mga marka ng mariing pagkakahawak ni Edgardo nang itulak siya nito papasok sa masikip at maalinsangan na kwarto ng mga katulong. Ang malamig na hangin ay humaplos sa kanyang pawisang muka. Sa labas ng nadlalakihang pader ng kanilang mansyon, saglit siyang nakaramdam ng kalayaan. Ngunit ang kalayaang ito ay isang ilusyon lamang, sapagkat alam niyang kailangan niyang bumalik sa loob bago pa man magising si Rowena at maghanap ng maiinit na gatas. Inilapag niya ang mga sako sa gilid ng kalsada, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng isang nakaparadang sasakyan sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang estranjera. Magulo ang buhok, suot ang kupas na duster, at may mga matang na walan na ng kinang. Binalot siya ng matinding hiya. Kung makikita lamang siya ng kanyang yumaong ina ngayon, tiyak na madudurog ang puso nito. Bago pa man siya makatalikod upang bumalik sa kanyang piitan, isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa anino ng poste. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at may bitbit na lalagyan ng mga dokumento. "Lulu, ikaw ba yan?" Napatigil si Lulu. Ang tinig na iyon ay hindi nagtataglay ng pot o utos. Ito ay puno ng pag-aalala. Isang laming na matagal na niyang hindi naririnig. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa liwanag ng post, nakilala niya ang maamong mukha ni Kiko. Ang kanyang kababata na ngayon ay isang ganap na accountant. Dati itong madalas bumisita sa kanilang bahay bago pa man tuluyang ipagbawal ni Edgardo ang sinumang kaibigan ni Lulu na tumuntong sa kanilang pamamahay. "Kiko, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras?" Pilit na ibinaba ni Lulu ang kanyang paningin. Agad niyang hinila ang manggas ng kanyang duster upang itago ang mga pasa sa kanyang braso. Umaasang lamunin na lamang siya ng lupa sa mga sandaling iyon. Ngunit mabilis ang mga mata ni Kiko. Humakbang ito palapit, ang mukha ay dumaan mula sa pagkagulat patungo sa matinding pagkaawa at galit. "Diyos ko, Lulu! Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? At bakit ikaw ang nagtatapon ng basura sa gitna ng gabi? Nasaan ang mga katulong ninyo?" Hindi kinaya ni Lulu ang bigat ng mga tanong. Ang mga luhang buong maghapon niyang pinigilan ay biglang nagunahan sa pagpatak. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa isang tahimik na pag-iyak. Walang lumalabas na hikbi sa kanyang mga labi. Tanging ang pamamasa lamang ng kanyang pisingi ang saksi sa pagguho ng kanyang pagpapanggap. "Kiko, huwag mo na akong tignan. Nakakahiya. Isa na lang akong basahan sa sarili kong bahay." Bulong ni Lulu. Ang boses ay basag at puno ng pait. Hindi siya hinusgahan ni Kiko. Sa halip, nanatili itong nakatayo sa tamang distansya. Nagbibigay ng respeto sa kanyang sugatang dignidad. "May mga naririnig ako sa kumpanya ni Edgardo, Lulu. Bilang accountant ng isa sa mga supplier nila, nakikita ko ang mga papeles. May hindi tamang nangyayari at laking gulat ko nang mabalita ang bigla na lang nagkaroon ng bagong babae sa bahay ninyo. Sinubukan kitang tawagan ng ilang linggo, pero palaging disconnected ang number mo. Kaya nagpasya akong mag-abang dito gabi-gabi, umaasang makikita kita." Umangat ang paningin ni Lulu. Ang mga salitang binitawan ni Kiko ay tila kumonekta sa natuklasan niyang papeles ng insurance sa bulsa ng Amerikana ni Edgardo. May mas malaking pabuya na hinahabol ang kanyang asawa at ang kanyang buhay ang nakataya. Tumingin si Kiko sa paligid. Sinisigurado na walang nakakakita sa kanila mula sa mga bintana ng mansyon. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang modelo ng cellphone at isang maliit na charger. Dahan-dahan niya itong inilagay sa nanginginig na palad ni Lulu.
Ang init ng palad ng kanyang kaibigan ay nagbigay ng kakaibang tapang sa kanyang nanlalamig na sistema. Itago mo ito, Lulu. Nakasave na dyan ang number ko. Gamitin mo kapag mag-isa ka lang, kapag tulog na sila. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tutulungan kita. Binalot ng malalim na katahimikan ang buong mansyon. Ang tanging nararamdaman ni Lulu ay ang mabilis at mabigat na pagtibok ng kanyang puso na tila nais kumawala sa kanyang dibdib. Habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, dahan-dahan siyang gumapang palabas ng maliit at madilim na kwarto ng mga katulong. Hawak niya ang lumang cellphone na ibinigay ni Kiko. Ang mahinang liwanag nito ang nagsisilbing tanging tanglaw niya sa masukal na daan patungo sa opisina ni Edgardo. Nang marating niya ang pinto ng opisina, maingat niyang inikot ang malamig na busol. Walang pumasok na ingay sa kanyang pandinig, kundi ang sariling hininga na pilit niyang pinipigilan. Pumasok siya sa loob at iginala ang paningin sa pamilyar na silid na puno ng mga libro at mahahalagang gamit ng asawa. Ibinaba niya ang tingin sa pinakailalim na drawer ng malaking mesa, ang tanging bahagi na palaging nakakandado. Gamit ang mahinang signal ng telepono, nabasa niya ang mensahe ni Kiko. Pinapaalalahanan siya nitong hanapin ang asul na folder na naglalaman ng mga sagot sa lahat ng kanyang paghihirap. Alam ni Lulu kung saan itinatago ni Edgardo ang reserbang susi. Kinuha niya ito mula sa ilalim ng isang mabigat na estatwa sa estante at ipinasok sa butas ng kandado. Sa pag-ikot niya nito, naramdaman niya ang pagluwag ng metal na harang. Dahan-dahan niyang hinila ang drawer. Tumambad sa kanyang paningin ang isang makapal na asul na folder. Nang buksan niya ang mga pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Isa itong life insurance policy. Nakasulat sa pinakataas ang kanyang buong pangalan. Maria Lourdes de la Vega. Subalit ang nagpapanigas sa kanyang buong kalamnan ay ang nakasaad na halaga at ang nag-iisang benepisyaryo, 50 milyong piso. At kapag siya ay namatay dahil sa sakit o aksidente, ang buong halaga ay mapupunta kay Edgardo. Ang bawat salita sa dokumento ay tila mga patalim na unti-unting ibinabaon sa kanyang likuran. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kanyang bangungot. Sa gilid ng drawer, katabi ng folder, nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot na walang label. Pamilyar sa kanya ang mga puting tableta sa loob. Ito ang mga bitamina na araw-araw na sa pilitang ipinapainom sa kanya ni Rowena nitong mga nakaraang linggo. Ang gamot na sinasabi nilang pampalakas, ngunit nagdudulot lamang sa kanya ng matinding pagkahilo, pagkapagod at panlalamig tuwing gabi. Sa sandaling iyon, nagkadugtong-dugtong ang lahat ng piraso ng nakakikilabot na katotohanan. Hindi siya ginawang katulong ni Edgardo dahil lamang sa galit o sa pagnanais nitong parusahan siya. Ginagawa siyang alipin upang pahinain ang kanyang katawan habang unti-unti siyang nilalason upang palabasing bumigay ang kanyang kalusugan dahil sa pagod at stress. Ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili niyang buhay ay nagladay ng presyo sa kanyang hininga upang mabayaran ang pagkalugi ng kumpanya nito at makapagsimula ng marangyang buhay kasama ang kabit. Isang mapait at tahimik na paghikbi ang kumawala sa lalamunan ni Lulu. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa luhang puno ng pot. Hindi na ito simpleng pagtataksil ng laman, isa itong malamig at planadong pagpatay. Sa kabila ng matinding takot, isang kakaibang tapang ang sumibol sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya mamamatay sa bahay na ito. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga demonyang nagkukubli sa anyo ng asawa at kabit. Ibabalik na sana niya ang folder nang mapansin niya ang pagbabago sa paligid. Isang mahaba at madilim na anino ang gumapang mula sa puwang sa ilalim ng pinto. Kasunod nito ay ang mabigat na panginginig ng sahig na gawa sa kahoy, hudyat ng mga hakbang na papalapit sa silid. Pamilyar siya sa ritmo ng paglalakad na iyon. Tumigil ang paggalaw ng anino sa mismong tapat ng pinto.
Hawak pa rin ni Lulu ang mga dokumento habang ang hangin sa paligid niya ay tila naubos, hinihintay ang tuluyang pagbukas ng pinto at ang pagharap niya sa lalaking nagpaplano ng kanyang kamatayan. Ang pintig ng puso ni Lulu ay tila nakikipagkarera sa oras habang ang malamig na busol ng pinto ay dahan-dahang umiikot. Walang sinayang na segundo ang kanyang nanginghinig na mga kamay. Mabilis, ngunit walang ingay niyang ibinalik ang asul na folder sa loob ng drawer. Itinulak na ito pa Sara, inikot ang susi, at mabilis na isiniksik ang malamig na metal sa ilalim ng mabigat na estatwa sa estante. Kasabay ng pagbukas ng pinto, inihagis ni Lulu ang kanyang sarili sa likuran ng makapal na velvet na kurtina malapit sa bintana. Binalot siya ng dilim at ng alikabok ng tela, pilit na pinipigilan ang sariling hininga. Pumasok si Edgardo sa loob ng opisina. Naramdaman ni Lulu ang mabibigat na hakbang ng asawa sa kahoy na sahig. Umabot sa kanyang pang-amoy ang matapang na amoy ng alak na humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Lumapit si Edgardo sa mesa, huminto sandali, at tila may hinanap na papeles sa ibabaw nito. Pagkalipas ng ilang nakapanlulumong sandali ng katahimikan, muling naglakad ang lalaki palabas at tuluyang isinara ang pinto. Nang maramdaman niyang ligtas na siya, dahan-dahang napadausdos si Lulu sa sahig. Yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Ang malamig na pawis ay patuloy na gumugulong sa kanyang noo. Sa kalagitnaan ng dilim ng silid na iyon, isang malinaw na katotohanan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring lumaban ng harapan. Kung ipapakita niyang alam niya ang tungkol sa pera at sa lason, tiyak na mas mabilis siyang papatayin ni Edgardo at ang kanyang inosenteng ama ang magbabayad sa mga wad na utang. Kung gusto nilang makita siyang mahina, ibibigay niya sa kanila ang isang perpektong palabas. Ang kanyang kahinaan ang magiging pinakamatibay niyang kalasag. Pagsikat ng araw, ang kusina ay napuno ng liwanag, ngunit ang mundo ni Lulu ay nanatiling isang madilim na entablado. Naghanda siya ng almusal para sa mag-asawa. Sa halip na itago ang kanyang pagod, hinayaan niyang mangibabaw ang maitim na kurba sa ilalim ng kanyang mga mata. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat at ginawa niyang mas mabagal at mas mabigat ang bawat paghakbang ng kanyang mga paa. Nang ihay niya ang mainit na kape sa hapagkainan, sinadya niyang pang-inginigin ng husto ang kanyang mga kamay. Ilang patak ng kape ang tumapon sa puting platito. "Ano ba yan?" Matinis na reklamo ni Rowena. Agad na iniwas ang kanyang duster na baka matalsikan. "Napakabagal mo na nga, ang burara mo pa." "Edgard, tingnan mo nga yung yaya mo. Parang lantang gulay na." Nakakadiri ang itsura. Umangat ang paningin ni Edgardo mula sa binabasang dyaryo. Tinitigan niya si Lulu ng buong lamig. Pinagmasdan nito ang namumutlang labi ng asawa at ang panginginig ng mga daliri nito. Imbes na maawa, isang napakanipis at malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Naniniwala siyang unti-unti nang umepekto ang kanyang plano. "Uminom ka ng gamot mo, Lulu? Ayokong may namamatay sa gutom o pagod sa pamamahay ko dahil baka ako pa ang sisihin ng mga tsismosang kapitbahay." Malamig na utos ni Edgardo. Kinuha ni Rowena ang maliit na bote sa ibabaw ng mesa at inihagis ang isang puting tableta sa harapan ni Lulu. "Inumin mo yan sa harap namin para makasiguro akong hindi mo itinatapon ang perang pinambibili namin ng bitamina mo. Dalian mo." Nanginginig na pinulot ni Lulu ang tableta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila ba hirap na hirap itong iangat ang kanyang braso. Ipinasok niya ang gamot sa kanyang bibig at sumimsim ng tubig mula sa baso. Ngunit gamit ang kanyang dila, mabilis at palihim niyang itinulak ang tableta sa gilid ng kanyang pisingi. Lumunok siya ng malakas upang makita nilang dumaan ang tubig sa kanyang nalamunan. Nang makitang nakalunok na ang katulong, umirap lamang si Rowena at muling hinarap ang kanyang pagkain.
Mabilis sa tumalikod si Lulu at naglakad pabalik sa kusina. Pagkarating sa lababo, agad niyang iniluwa ang tableta sa isang pirasong tissue. Ang mapait at nakakasunog na lasa na naiwan sa kanyang dila ay isang malinaw na paalala ng kamatayang inihanda para sa kanya. Binalot niya ito ng maigi at itinago sa ilalim ng basurahan. Kinagabihan, patuloy ang pagpapanggap ni Lulu. Siya ay nakaluhod sa pasilyo, nagpupunas ng sahig malapit sa pinto ng master bedroom. Ang kanyang paghinga ay sinadya niyang pabilisin. Tila ba, kinakapos siya ng hangin sa konting galaw. Ang pinto ng kwarto ay bahagyang nakabukas, sapat upang marinig niya ang usapan sa loob. Ang tinig ni Rowena ay puno ng inis at pagkainip habang naglalagay ng lotion sa kanyang mga braso. Edgard, kailan ba siya tuluyang mawawala? Naiinip na ako. Ilang linggo na natin siyang pinapainom ng lason na yan, pero buhay pa rin. Gusto ko na makuha ang pera natin sa insurance niya para makaalis na tayo sa impyernong bansa na to. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng babaeng yan paglabas ng baby ko. Mabigat at nakasusulasok ang hanging umiikot sa loob ng mansyon ng hapong iyon. Nakaupo si Rowena sa malambot na sofa sa sala. Prenteng nakapatong ang mga paa sa mamahaling basahan na paborito noon ni Lulu. Sa harap nito ay isang maliit na basong porselana na umuusok pa, naglalabas ng matapang na amoy ng tsaa na nahahaluan ng isang kakaiba at mapait na sangkap. Lumapit ka rito, Lulu. Matinis na tawag ni Rowena. Ang boses ay tila nag-aanyaya, ngunit ang mga mata ay nagtatago ng patalim. Naawa na ako sa itsura mong parang bangkay na naglalakad sa loob ng bahay ko. Pinatimpla ko kay Edgard itong espesyal na chamomile tea para sa iyo. Inumin mo ito ngayon din. Gusto kong makatulog ka ng mahaba mamayang gabi. Sobrang haba, para hindi ko na marinig ang ubo mo. Ang bawat salita ni Rowena ay may kakabit na malagim na kahulugan. Dahan-dahang lumapit si Lulu, ang ulo ay nakayuko, ang mga balikat ay nakabagsak bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap na panghihina nang ing-inig niyang inabot ang mainit na baso. Sa paglapit ng tsaa sa kanyang mukha, naamoy niya ang matapang na chemical na pilit itinago sa tamis ng pulot at bulaklak. Alam niyang ang likidong ito ang tatapos sa kanyang buhay kung hahayaan niyang dumaan ito sa kanyang lalamunan. Inumin mo na bago pa lumamig. Bulyaw ni Rowena, nakahalukip-kip at nakatingin ng matalim, tila naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Ipinikit ni Lulu ang kanyang mga mata at idinikit ang gilid ng baso sa kanyang namumutlang mga labi. Humigup siya ng malaking lagok, ngunit sa halip na lunukin, mariin niyang isinara ang kanyang lalamunan at inipon ang mainit at mapait na likido sa magkabilang pisingi. Kasunod nito, sinadya niyang mabulunan. Isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo ang pinakawalan niya habang mahigpit na tinatakpan ng kanyang makapal na panyo ang kanyang bibig. Patawad po. Hindi ko sinasadya. Pautal-utal na bulong ni Lulu habang umuubo, nagkukunwaring hirap na hirap huminga. Nandidiring iniwas ni Rowena ang kanyang muka at nag-iwas ng tingin. Kadiri ka talaga. Lumayas ka sa paningin ko at doon mo ituloy ang pag-ubo mo sa labas. Basura. Hindi na nag-aksyaya ng panahon si Lulu. Mabilis siyang tumalilis patungo sa madilim na bahagi ng likod bahay. Ang kamay ay nakadiin pa rin sa kanyang bibig. Nang makasiguro siyang wala nang nakatingin, iniluwa niya ang maitim na likido sa mismong paso ng paboritong halamang rosal ng kanyang yumaong ina. Ang natitirang tsaa sa baso ay mabilis din niyang ibinuhos sa lupa bago niya hinugasan ang baso ng paulit-ulit sa lababo hanggang sa mawala ang lason. Lumipas ang magdamag na puno ng kaba. Kinaumagahan habang nagwawalis si Lulu ng mga tuyong dahon sa likod bahay, dahan-dahan siyang lumapit sa paso ng rosal. Ang bumulaga sa kanya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang halamang dati ay luntian at puno ng mapuputing bulaklak
ay naging isang malungkot na tanawin. Ang mga dahon nito ay sunog, ng ulubot at naging kasing itim ng uling. Ang lupa ay tila nilamutak ng asido. Nabitawan ni Lulu ang hawak niyang walis. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang patay na halaman. Kung nalunok niya ang tsaang iyon, ang kanyang mga laman loob ang matutuyo at masusunog ng ganoon kabilis. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang mga taong kasama niya sa bahay ay hindi na tao. Sila ay mga halimaw na walang budhi. Kinagabihan, habang nakakulong sa kanyang masikip at maalinsangan na kwarto, patuloy na bumabagabag sa isipan ni Lulu ang patay na halaman. Ang bawat anino sa pader ay tila nagbabanta ng kamatayan. Biglang naramdaman niya ang sunod-sunod at tahimik na pagyanig mula sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Ang lumang telponong ibinigay ni Kiko ay umiilaw. Mabilis niya itong kinuha at sinagot, pilit na pinapahina ang kanyang boses. Inasahan niyang si Kiko ang nasa kabilang linya, ngunit isang malalim at baritonong boses ng isang estranghero ang sumalubong sa kanya. Ito ba si Ginang Maria Lourdes de la Vega? Nanigas ang mga daliri ni Lulu sa pagkakakapit sa telepono. Walang tumatawag sa kanya sa buong pangalan niya, bukod sa mga opisyal ng gobyerno. Sino po sila? Paano niyo nalaman ang numerong ito? Nangiinig na tanong ni Lulu, nagpapalingalinga sa dilim ng kanyang silid. Ang pangalan ko ay Attorney Valderrama. Ako ang abogadong inupahan ng kaibigan mong si Kiko. Hawak ko ngayon ang mga ebidensyang magpapatunay na hindi lang ikaw ang niloloko ng asawa mo, kundi pati ang buong batas. Ngunit kailangan kitang makausap ng personal dahil ang susunod na hakbang na gagawin natin ay maaaring maging mitsa ng buhay mo o ng kalayaan mo. Makimig kang mabuti, Ginang de la Vega. Ang mababa at seryosong tinig ni Attorney Valderrama sa kabilang linya ay tila isang matibay na sanga na inihagis kay Lulu sa gitna ng rumaragasang bahan ng kasinungalingan. Nagsagawa kami ng malalim na investigasyon kasama ni Kiko. Walang naiwang utang ang yumaong ama mo. Isang malaking ilusyon ang ginagamit ng asawa mo upang igapos ka sa pamamahay na yan bilang isang alipin. Ang bawat salita ng abogado ay tila nagpapabagal sa pag-ikot ng mundo ni Lulu. Ang mga luha ng takot sa kanyang mga mata ay unti-unting natuyo, napalitan ng isang nagbabagang apoy ng pagkamulat. 10 taon niyang binala ang hiya at pagsisisi dahil sa inakala niyang kasalanan ng kanyang ama, iyon pala ay isa lamang malupit na kadenang gawa-gawa ng lalaking pinang-akuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Naramdaman ni Lulu ang paglipat ng telpono sa kabilang linya at ang pamilyar at nag-aalalang boses ni Kiko ang pumalit. Lulu, hawak ko na ang mga kopya ng dokumento mula sa bangko. Paliwanag ng kanyang kababata. Ang boses ay may halong galit na pilit kinikimkim. Bankrupt na ang kumpanya ni Edgardo, Lulu. Matagal na. Ginamit niya ang pangalan mo bilang co-maker sa daan-daang milyong pisong utang. Pinik niya ang pirma mo sa lahat ng kontrata. Kapag sumabog ang problemang ito, ikaw ang hahabulin ng batas at ikaw ang mabubulok sa kulungan. At kapag napatay ka nila gamit ang lason, ang insurance money mo ang gagamitin niya para takasan ang lahat ng pananagutan kasama ng kabit niya. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng madilim at masikip na kwarto ng mga katulong. Sa gitna ng dilim, tila nakikita ni Lulu ang bawat kurba ng kanyang sariling pirma. Naalala niya ang mga gabing nakaupo si Edgardo sa tabi niya, pinapanood siyang pumirma sa mga simpleng greeting cards o mga resibo ng grocery. Inaral pala ng kanyang asawa ang bawat galaw ng kanyang kamay. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi upang nakawin ang kanyang buong pagkatao. Napagtanto niyang ang lalaking natulog sa tabi niya sa loob ng isang dekada ay walang inaral, kundi ang paraan kung paano siya gagamitin at itatapon. Ginawa niya akong pain. Bulong ni Lulu. Ang boses ay hindi na nanginginig sa iyak,
kundi nanginginig sa isang malamig at mapanganib na puot. Ako ang sasaalo ng mga kasalanan niya, at ang buhay ko ang magbabayad sa marangyang pangarap nilang dalawa ni Rowena. Hindi natin hahayaang mangyaya yon, Lulu. Mabilis na tugon ni Kiko. Na-secure na ni Attorney Valderrama ang mga tunay na kopya ng bangko. Ang kailangan na lang natin ay ang pagkakataon para ilantad ang lahat ng walang kawala si Edgardo. Hindi sapat na i-report lang natin ito sa pulisya dahil madali niyang mababaligtad ang kwento gamit ang mga bayaran niyang opisyal at palabasing ikaw ang nawawala sa sarili. Kailangan nating gawin ito sa harap ng maraming saksi. Mula sa itaas ng mansyon, umalingaw-ngaw ang matinis at nag-uutos na boses ni Rowena, tinatawag ang pangalan ni Lulu upang maglinis ng panibagong dumi. Ang tinig ng kabit ay hindi na nagdudulot ng takot kay Lulu. Ito ay naging musika ng isang kalaban na hindi alam na ang kanyang kaharian ay unti-unti nang gumuguho. "Lulu, makinig kang maigi!" Dugtong ni Kiko. Ang boses ay bumaba sa isang seryosong bulong na nagdadala ng matinding bigat. May gaganaping grand anniversary party ang kumpanya niya bukas ng gabi sa isang sikat na hotel. Nandoon ang lahat ng board of directors, mga inosenteng investors na gusto niyang lokohin, at ang malalaking pangalan sa media. Susubukan niyang ipagmalaki ang bago niyang buhay at ang bago niyang asawa para makakuha ng tiwala. Napakagat si Lulu sa kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Ang plano ay kasing linaw ng sikat ng araw. Gagamitin siya ni Edgardo bilang katulong sa mismong party para lalo siyang hiyain habang ipaparada nito si Rowena na parang isang reyna na nababalot ng nakaw na yaman. "Lulu," tawag muli ni Kiko. Ang bawat pantig ay puno ng matinding pag-asa at determinasyon. "Ito na ang pagkakataon mo. Bukas ng gabi, tatapusin natin ang kasamaan nila. Handang-handa na ang lambat, ikaw na lang ang hinihintay para hilahin ito. Lalaban ka ba?" Isang gusot at manipis na uniforme ng serbidora ang walang awang inihagis sa mukha ni Lulu, sinundan ng isang malamig at mapangutyang halakhak. "Susuutin mo yan mamayang gabi, Lulu. Kulang ang mga bayarang waiter sa hotel, kaya ikaw ang magsisilbi sa aming mga bisita." Matigas na utos ni Edgardo, ang mga mata ay nanglilisik sa kagustuhang ipahiya ang asawa sa harap ng buong lipunan. "Gusto kong makita ng lahat ng board of directors kung gaano ka kawalang silbi, para wala na silang itanong kung bakit si Rowena na ang pinili kong maging reyna ng kumpanya." Nakatayo lamang si Lulu, tahimik na pinulot ang murang tela mula sa sahig. Kung nangyari ito noong nakaraang buwan, marahil ay lumuhod na siya at nagmakaawa. Ngunit ngayon, ang bawat pang-iinsulto ni na Edgardo at Rowena ay tila mga tuyong dahon na lamang na inaanod ng hangin. Wala na itong talab. Sa halip na umiyak, ibinaba ni Lulu ang kanyang paningin upang itago ang nagliliyab na determinasyon sa kanyang mga mata. Tinanggap niya ang uniforme ng walang imik, isang perpektong pagganap ng isang aliping tuluyan ng sumuko. Pagsapit ng gabi, ang malawak na bulwagan ng isang sikat na hotel ay nagliwanag dahil sa libu-libong kristal mula sa naglalakihang chandelier. Ang himig ng mga byulin ay lumulutang sa hangin, sinasabayan ng matatamis na ngiti at pag-uusap ng mga pinakamayayamang negosyante sa syudad. Sa isang sulok, hawak ni Lulu ang isang mabigat na silver tray na puno ng mga kupita ng alak. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pampaganda. Ilang dating kaibigan ang napagaan sa kanyang harapan. Ang ilan ay naniwas ng tingin na tila nakakita ng multo, habang ang iba naman ay bumulong-bulong, pinag-uusapan ang di umano'y pagkabaliw at pagkalugmok ng dating Ginang de la Vega. Bawat mapanghusgang tingin ay tinanggap ni Lulu ng may nakayukong ulo. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na apron, nararamdaman niya ang sunod-sunod na panginginig ng lumang cellphone. Isang mensahe mula kay Kiko. "Nandito na kami sa labas. Nakapwesto na ang media. Hintayin mo ang signal ko." Sa kalagitnaan ng pagdiriwang,
Nakita ni Lulu si Rowena na nagmamadali naglakad patungo sa VIP dressing room sa likod ng entablado. Tila naiirita sa mabigat na suot nitong gown. Inutusan siya ng manager ng hotel na sundan ang ginang upang linisin ang anumang kalat nito sa loob. Nang marating ni Lulu ang silid, bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya at bumungad sa kanya ang tahimik na kwarto. Wala si Rowena doon. Marahil ay pumasok ito sa pribadong banyo upang ayusin ang sarili. Ngunit ang kumuha ng buong atensyon ni Lulu ay ang bagay na naiwan sa ibabaw ng malapad na vanity mirror. Ang antigong kwintas na perlas ng kanyang ina, nakalapag ito sa ibabaw ng makinis na mesa, kumikinang sa ilalim ng puting ilaw, tila naghihintay na muling mahawakan ng tunay nitong nagmamay-ari. Iniwan ito ni Rowena na parang isang ordinaryong piraso ng alahas na walang halaga, isang bagay na nakakasagabal sa kanyang pagpapaganda at makating suotin sa leeg. Dahan-dahang lumapit si Lulu. Ang kanyang mga hakbang ay walang ingay, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila dumadagundong sa kanyang buong pagkatao. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pinagkaitan ng dangal, ninakawan ng yaman, at muntik ng patayin sa sariling pamamahay. Nanginginig niyang inabot ang kwintas. Nang dumampi ang malamig na pela sa kanyang balat, isang matinding alon ng lakas at alaala ang sumakop sa kanya. Naramdaman niya ang yakap ng kanyang ina, naramdaman niya ang halaga ng kanyang sarili. Hindi na siya maghihintay pa. Dahan-dahan niyang kinalag ang tali ng maruming apron at hinayaan itong bumagsak sa sahig, isang simbolo ng kanyang paglaya mula sa pagiging alipin. Gamit ang dalawang kamay, itinaas niya ang kwintas at maingat itong isinuot sa kanyang leeg. Ang bawat butil ng perlas ay tila nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang nanlulumong anyo. Mula sa labas ng bulwagan, umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Edgardo sa mikropono. Masayang tinatawag ang lahat ng bisita upang saksihan ang isang malaking anunsyo tungkol sa kinabukasan ng kanyang kumpanya at ng kanyang buhay pag-ibig. Huminga ng malalim si Lulu. Tiningnan niya muli ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang yaya. Siya ang tunay na Ginang de la Vega. At ngayong gabi, siya ang magbababa ng hatol. Huminto ang musika. Ang ingay ng mga nagtatawa ng bisita ay unti-unting napalitan ng nakabibinging katahimikan nang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Hindi ang inaasahang waitress ang lumabas, kundi isang babaeng nakatayo ng tuwid, ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katotohanan. Si Lulu. Hindi na siya ang babaeng nakayuko ang ulo na nakita nila kanina. Ang kanyang buhok, na dating mahigpit at magulo ang pagkakatali, ay bumagsak ng malambot sa kanyang balikat. Sa kanyang leeg, ang antigong kwintas na perlas ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tila isang liwanag na nagtataboy sa dilim ng gabi. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa kanya. Ang ilan ay puno ng pagtataka. Ang iba naman ay naging maputla sa pagkagulat. Napatigil si Edgardo sa gitna ng kanyang talumpate. Ang mikropono ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Lulu na walang takot na lumapit sa kanya sa gitna ng entablado. "Lulu, anong ginagawa mo rito?" Bulong ni Edgardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkapahiya. "Umalis ka rito bago pa kita ipahiya sa harap ng maraming tao." Ngunit hindi tumitinag si Lulu. Sa halip, humarap siya sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang screen na gagamitin sana ni Edgardo para ipakita ang kanyang mga tagumpay. Gamit ang isang maliit na remote control na ipinasa sa kanya ni Kiko sa dulo ng pasilyo, pinindot niya ang pindutan. Sa isang iglap, ang mga litrato at dokumento ay nag-flash sa malaking screen. Hindi ito mga graph ng kita ng kumpanya. Ipinakita roon ang pekeng pirma ni Lulu sa mga kontrata, ang mga resibo ng bangko na nagpapatunay sa pagkalugi ng negosyo, at ang insurance policy na nagpapahayag sa kanyang kamatayan
bilang pinakamalaking kita ni Edgardo. Ang mga dokumentong ito ang tunay na tagumpay ng aking asawa. Matatag na pahayag ni Lulu. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Malinaw at walang pag-aalinlangan. 10 ninyong taon na ninyong kilala si Edgardo de la Vega bilang isang matagumpay na negosyante. Ngunit ang katotohanan ay nakatago sa likod ng mga dokumentong ito. Siya ay isang lalaking nagnakaw ng dangal ng kanyang asawa at nagtangkang pumatay upang pagtakpan ang sarili niyang mga pagkakamali. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga bisita. Ang mga board of directors ay nagbubulungan. Ang ilang mga investor ay napatayo sa gulat at ang mga miyembro ng media ay agad na itinuon ang kanilang mga kamera kay Edgardo. Dumalog si Rowena mula sa likuran ng entablado, mukhang desperada at nangangalaiti sa galit. Sinungaling ka! Lulu, baliw ka na! Huwag ninyong paniwalaan ang babaeng yan! Ngunit sa sandaling yon, ang mga pintuan ng hotel ay bumukas ng malakas. Pumasok ang ilang opisyal ng pulisya kasama si Attorney Valderrama. Ang malamig na bakal ng mga posas ang sumunod na tanawin na bumulaga sa mga bisita. Edgardo de la Vega. Malamig na anunsyo ng pulis habang nilalakad ang direksyon patungo sa entablado. Ipinapataw namin sa iyo ang kasong fraud, forgery at attempted murder. Tumingin si Lulu kay Edgardo sa huling pagkakataon. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay nakatayo na ngayon nang walang anumang karangalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nilalapatan ng posas ng mga awtoridad. Hindi na siya ang makapangyarihang asawa. Siya ay isa na lamang bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Habang kinakaladkad si Edgardo palabas ng bulwagan, ang mga bisita ay nagiiwas ng tingin at si Rowena ay naiwan na nakatayo sa gitna ng entablado, nag-iisa at balot ng matinding kahihiyan. Dahan-dahang lumapit si Lulu kay Rowena. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman matutumbasa ng anumang yaman. Inayos ni Lulu ang kanyang kwintas na perlas, huminga ng malalim at tuluyang tumalikod. Ang kanyang paglakad palabas ng hotel ay hindi na paglalakad ng isang alipin. Ito ay ang paglakad ng isang babaeng sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling dangal. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang hangin ay naramdaman niyang malaya at puno ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng hotel, ang bawat mata ay nakatuon sa pagguho ng toreng binuo ni Edgardo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ang mga board of directors na dati ay nakatingala sa kanya, ay ngayon ay nakatingin na sa kanya ng may matinding pandidire. Ang bawat kamera ng media ay kumukurap, hinuhuli ang bawat patak ng pawis at pagkalito sa mukha ng lalaking dati ay nagahari sa negosyo. Edgard, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Sabihin mo sa kanila na pinlano natin ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig. Ang boses ni Rowena ay bumasag sa katahimikan, puno ng desperasyon habang hinahabol nito ang mga pulis na kumakaladkad kay Edgardo palabas. Ngunit si Edgardo, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ay hindi na makatingin sa kanya. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga paa ay mabigat na humahakbang patungo sa mga sasakyang magdadala sa kanya sa rehas na bakal. Nang makita ni Rowena na wala ng pag-asang makawala ang lalaki, bigla itong tumalikod at sinubukang makihalubilo sa mga bisitang lumalayo rin sa kanya. "Wala akong alam sa mga ginawa niya!" sigaw ni Rowena sa mga taong nakatingin sa kanya. "Biktima lang din ako! Niloko niya ako!" Ngunit isang babaeng shareholder ang lumapit sa kanya at walang pasabing ibinuhos ang isang baso ng champagne sa kanyang mukha. "Ikaw ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng ito," malamig na sabi ng babae. "Nakita namin ang lahat, ang pagtrato mo kay Lulu, ang kasakiman mo.
Wala kang pinagkaiba sa kanya. Naiwan si Rowena sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mamahaling gown ay basa ng alak. Ang kanyang muka ay punong-puno ng kahihiyan na hindi na kailanman mabubura ng anumang pampaganda. Ang mga tao ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Ang bawat salita ay tila mga palaso na tumatarak sa kanyang natitirang kapalaluan. Ang babaeng nagnanais na maging reyna ay naging isang taong pinandidirihan ng lahat. Sa kabilang banda, malayo sa ingay ng hotel, nakatayo si Lulu sa tabi ng kanyang sasakyan. Ramdam niya ang lamig ng gabi. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang mainit na kapayapaan na unti-unting namumuo. Lumapit si Kiko sa kanya, may bit-bit na mga dokumento. "Lulu, tapos na ang lahat," malumanay na sabi ni Kiko. Nasa kustodidya na sila. Ang lahat ng nakaw na yaman na inilagay niya sa mga offshore accounts ay na-freeze na ng mga otoridad basta mga ebidensyang ibinigay natin. Tumingin si Lulu sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa ibaba. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng gabi ng pag-iyak at ang bawat araw ng pagpapanggap na alipin ay nagbunga ng isang malinis na katotohanan. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa pader ng mansyon. Hindi lang ito tungkol sa pera, Kiko. Sagot ni Lulu habang hinahaplos ang perlas sa kanyang leeg. Tungkol ito sa pagbabalik ng sarili ko. Sila, ang toreng binuo nila ay gawa sa buhangin na tinangay ng alon ng katarungan. Pero ako ay isang perlas na natutong maging matigas at manatiling maganda sa gitna ng lahat ng dumi. Sumakay si Lulu sa kotse. Habang umaandar ito palayo, hindi na siya lumingon pa. Ang mansyon, ang bawat alaala ng pagtataksil, at ang mga mukha ni na Edgardo at Rowena ay naiwan na sa dilim ng nakaraan. Sa unang pagkakataon, ang daan sa kanyang harapan ay malinis, malawak at puno ng liwanag. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni na Edgardo at Rowena. Ang mansyong dati ay puno ng pait at lihim ay nabenta na sa ibang pamilya at ang bawat bakas ng malupit na nakaraan ay tila tinangay na ng hanging amihan. Ngayon, si Lulu ay nasa probinsya sa isang tahimik na bahay na nakaharap sa malawak at bughaw na dagat. Dito, ang tanging tunog na naririnig niya sa bawat umaga ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang, isang himig ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa boses ng iba. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa araw. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Sa loob ng kanyang bahay, nagtayo siya ng isang maliit na foundation para sa mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso. Sa bawat hapong lumilipas, nakaupo siya sa terasa, nakikinig sa mga kwento ng mga babaeng nawalan din ng pag-asa. Ibinabahagi niya sa kanila ang kanyang sariling karanasan, hindi upang magtanim ng pot, kundi upang magtanim ng binhi ng pagbangon. Huwag ninyong hayaang ang putik ng kahapon ang magdikta kung sino kayo bukas. Ang madalas niyang sabihin sa kanila. Ang bawat pasakit na dinanas ninyo ay parang butil ng buhangin na pumapasok sa loob ng talaba. Kung hahayaan ninyo, mananatili kayong sugatan. Ngunit kung lalabanan ninyo, ang bawat hapdi ay gagawin ninyong isang makintab na perlas. Isang araw, habang naglalakad siya sa tabing dagat, sinalubong siya ni Kiko. Si Kiko ang naging katuwang niya sa pagtatayo ng pundasyong ito, ang taong nanatili sa kanyang tabi nang ang lahat ay tumalikod. Hindi na kailangan ng maraming salita sa pagitan nila. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang matibay na pundasyon, isang relasyon na binuo sa respeto at pagtanggap sa bawat sugat ng nakaraan. May dumating na sulat mula sa bilangguan. Malumanay na sabi ni Kiko habang iniaabot ang isang kupas na sobre. Galing kay Edgardo. Tinitigan ni Lulu ang sobre.
Hindi na niya naramdaman ang matinding galit na dati ay nagpapaso sa kanyang puso. Ang lalaking nasa loob ng bilangguan ay wala na sa kanyang sistema. Siya ay isa na lamang anino ng isang taong hindi marunong magmahal. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Isang mahaba at pautal-utal na paghiinang tawad ang nakasulat. Sinusubukan ni Edgardo na ipaliwanag ang kanyang kasakiman. Pilit na humihingi ng isang pagkakataon na mapatawad, umaasang ang pagpapakumbaba sa kulungan ay magiging susi upang mabura ang kanyang mga krimen. Pinunit ni Lulu ang liham ng dahan-dahan at hinayaan ang mga piraso nito na tangayin ng hangin patungo sa dagat. Hindi na kailangan ang patawad para sa kanya, bulong ni Lulu. Ang tunay na kapatawaran ay hindi ibinibigay sa kanya, kundi sa sarili ko. Pinalaya ko na ang puso ko sa poot at iyon ang pinakamahalagang regalong maibibigay ko sa aking sarili. Sa huling pagtanaw niya sa dagat, napangiti si Lulu. Ang tubig ay malinaw, malalim at walang katapusan. Alam niyang ang bawat daluyaw ng buhay ay hindi na siya matitibag. Siya na ang may-ari ng kanyang sariling tadhana. Ang perlas na dati ay nakabaon sa putik ay nakita na ang liwanag ng araw at sa pagkakataong ito, hindi na ito muling kukunin ni Numan.